Dito sa ating area, meron tayong konting kamoteng kahoy. Mayroon din tayong konting ganitong klase ng dahon. Okay? Paki-comment po sa comment section kung familiar kayo kung anong klase na dahon ito or puno. At syempre ang ating content for today's video, walang iba kundi ang Mombasa grass. So dito sa Mombasa grass na nakikita ninyo, ito po ay kinat na or pinutol na in just last day. So nung nakaraang araw po ay kinat po natin yan at pinakain po natin sa ating karabaw. So pagkatapos po nun ay muli po yung tutubo. So muli po itong tutubo at magpuproduce na naman ng panibagong mga dahon. Gayon din, nag-expand din siya o lumalaki kasi nagpuproduce siya ng mga tillers. Then, yung mga old po na tillers niya, ang nangyayari is namamatay na po siya. Pero, nagpuproduce ng bago, kagaya nun, dahil nagproduce ng bago is lumalaki yung kanyang pinakang puno. So, lumalaki po siya. So, samahan po ninyo ako kung paano ako nagtatanim ng aking Mombasa grass. Etong Mombasa grass na to is kinakat every 20 days, 20 to 25 days. Eto. So after na nakat, tumutubo ulit siya. Then ngayon ay magtatanim tayo or maglilipat tayo ng tanim para mag-expand or something, lumaki yung area. So ang gagawin natin, etong part na to, since malaki na siya or madami na yung kanyang suwe, bubunutin natin, tatanggalin natin at magtitira lang tayo ng konti para dumami ulit. Currently, etong nililipat tanim natin is hinuhukay natin yung area, then tinatransplant natin siya into mga dalawang dangkal lang yung pagitan. Para ma-maximize natin yung area niya, no? So, eto siya. Yan. Madami siyang ugat. So, nagpo-produce siya ng madaming ugat. Sustainable siya para sa flood, I think. Kaya lang, hindi rin niya gusto yung maraming tubig. So, tinatanggalan natin ng tanim or ng grass dito sa area na to kasi itong area na to is i-retain natin for sitaw, and para hindi maapektuhan yung sitaw is tanggalin natin yung area dito so far. Doon sa kabilang area ilagay natin dito. Okay, medyo mabigat. So kung makikita nyo, no, so ito yung tsura nya, lumalaki to, mas mataas sa nakikita nyo ngayon kasi kinat na to eh. It's like usually mas mataas sa 6 feet and namumulaklak din ito.
Okay. Isa sa mga favorite ng Carabao ito, the thing is, unlike Napier grass, mas mataas yung content ni Napier grass. So, but anyway, maganda rin itong source ng protein and other minerals for the ruminants kagaya ng Carabao. So, isa to sa mga pagkain na pwede nating gawing silage para sa ating mga alagang Carabao at kabayo or kambing at mga baka. So certain amount pipilasin lang natin, so since malambot yung lupa, pwede nang hiklasin mo lang na ganito, sumusunod na siya. Yan, isang ganito ng kamay mo, kasi may part dito na halos patay na, or eto kagaya nito na natin itong tanggalin. So ito namang mga part na to, actually yung isang hibla or dalawa ganito pwede na to, kaya lang ang purpose ko is mabilis siyang dumami. So since na kung dalawa lang, mag-multiply siya into 3, what more kung ganito kadami. So in just 1 month, mas doble yung ipoproduce niya, doon sa area na yan. Okay, so eto kinuha natin, itatanim lang natin, So make sure na yung area natin, kagaya ng nakita niyo dito, is malaki yung space, kasi nangangailangan siya ng mataas na oxygen content, kasi grass, grass. So this grass in particular, Mombasa, nangangailangan siya ng tamang init. So mas mabilis din itong lumaki o lumago kung nilalagyan natin ng abono, most especially yung nitrogen at potassium. So we can apply urea and a mix of complete fertilizer. So tatakpan lang natin ng ganito, So etong part na to, so yan, okay na siya. So ang purpose ko pala kung bakit pa ganito yung aking area, bakit ganito yung style, is just because medyo nakaslope yung lupa. So since nakaslope siya, ang tendency, lahat ng babagsak ng tubig sa kanya is dito siya magdadirect. So kaya may ganun yung area. That's my purpose. So eto pa, itanim rin natin, So eto lang, ilagay lang natin dito. Okay. Tapos takpan natin. Okay, tapos bayubuan ng medyo i-diin natin ng konti. Yan. So kapag umulan, ang tendency, yung lupa, yung tubig is dito magpo-fall. So mariretain yung ibang part ng tubig dito. So hindi na natin kakailanganin ng maraming tubig. Unlike kung nakadirect siya, ang tendency is that yung tubig ay aagos lang pa ibaba. So dito may ipon ng konti yung tubig. So hindi naman totally malulunod etong part na to, kasi nga slope siya, bababa at bababa yung tubig na meron dun sa area. So hindi siya mapupuno. The thing is that mabibigyan lamang ng supply na tubig, or mabibigyan ng maraming supply na tubig yung ating tinanim. Ito ay isang Mombasa grass, at maraming salamat sa panonood sa ating video, at just comment po sa ating comment sections kung paano kayo nagtatanim ng Mombasa grass. Anong pamamaraan ang ginagawa ninyo para mapadami at mapaunlad yung pagpapadami at pagpapalago ng inyong Mombasa grass. Nilalagyan nyo po ba ito ng mga organic fertilizer or commercial fertilizer? At sa paanong pamamaraan po kaya ninyo pinapangalagaan? Diyan po ba sa inyong area ay prone po ba sa pest and disease ang inyong Mombasa grass? So just comment po in our comment section. Maraming salamat po sa inyong panonood.